ba na kanina inannounce na mga kababayan ang pagkaka-appoint ni PBBM dito po kay Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman mga kababayan. At kung matatandaan nyo, di ba, bago mangyari ang lahat ng ito, may mga drama pa nga itong si Topacio. Ano yung sabi ni Topacio? Pagka naging ombudsman yung si Remulla, lagot tayong lahat. Ngayon mga kababayan, ang nangyari, naging ombudsman nga itong si Secretary Boying Remulla. So ngayon, tapos talaga lahat ng may mga kasong nakapending sa ombudsman mga kababayan, lalo na yung may mga plunder case dyan. Ano po, so ngayon, pakinggan po natin etong mismong pagkaka-announce mga kababayan ni Secretary Dave Gomez patungkol po dito po sa pagkaka-appoint kay Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla as the new Ombudsman of the Republic of the Philippines following the completion of the term of the Honorable Samuel R. Martires in July. Isang araw matapos isumite ng Judicial and Bar Council o JBC ang shortlist nito para sa susunod na ombudsman, pinili na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Crispin Remulla bilang bagong ombudsman na papalit kay Samuel Martires. Sabi ni guess what? Balita, mga DDS umiiyak. Yes. Isa na dyan mga kababayan si Topacio. Di ko talaga makalimutan yung sinabi ni Topacio eh. Ano ba yung pagkakasabi ni Topacio? Alam nyo mga kababayan, pag na-appoint yang si Remulla bilang ombudsman, tapos tayong lahat. So ngayon, tapos talaga kayo. Na nagretiro noong Hulyo. Ayon sa Malacanang, nananatili ang paninindigan ng administrasyon sa paglaban sa korupsyon. Inaasahan ng palasyo na ipatutupad ni Remulla ang transparency at pagpapalakas ng anti-corruption measures. The administration remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists, as Ombudsman Remulla is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure that justice is administered fairly and efficiently. There will be no sacred cows, no exemptions, and no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. Dinipensahan naman ng Malacanang ang pagkakatalaga kay Secretary Remulla bilang bagong... Alam niyo mga kababayan, ano kaya ang pakiramdam ngayon ng mga DD-shit dyan? Umiiyak na ba kayo? Hindi, ito, tanong ko lang naman. Umiiyak na ba kayo? Masasakit ba yung mga puso ninyo? Dapat lang kayo magsipag-iyakan ngayon dahil nalalapit na baka makulong yung Vice President ninyo. Di ba mga kababayan, balita ko may mga malversation daw Balita ko may mga haharapin atang plunder case. Mabigat-bigat yun. Siyempre kung ako, mas gugustuhin ko mga kababayan na ma-impeach na lamang po ako kaysa matanggal sa pwesto, sabay makulong pa. Yun ang pinakamasaklap dyan. So ngayon, kaya hindi ko rin masisisi kung bakit yung mga DD-shit dyan nag-iiyakan. Okay lang yan. Dahil yung pinapangarap ninyo na maging presidente si Sara in the future, mukhang malabo mangyari yan. Kasi baka nga mamaya, magulat na lang tayong lahat na si Sara Duterte haharap sa mga kasong posibleng kaharapin niya na mga plunder case. Anyway, tuloy natin. Ombudsman. Remember, there's always a process and a very stringent process required under our Constitution, and then Secretary Remulla went through that process, and he was vetted by the JBC and appointed by the President. Tiwala rin ng palasyo na magiging patas ito sa pagharap sa mga reklamo ng katiwalian na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno. Sa Office of the Ombudsman, isinusumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mga rekomendasyon at resulta ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Partikular na rito ang mga dapat na kasunod. Yari dito yung mga senator at mga congressman na sangkot sa mga anomalyang flood control. Pihado mga kababayan, tatamaan sila dito. Lalo na yung yung botomesa. Yung botomesa mga kababayan, lalo na yun. Tatamaan yun dito. Di ba may mga kasong kinakaharap pa yun? So ngayon, kung titingnan po natin, hindi lamang po yung botomesa, pati yung magaling na artista, na aktor mga kababayan, dyan po sa Senado, possible na baka tamaan din. Alam ko naman kilala ninyo kung sino yung tinutukoy natin na yun. So ngayon, since na-appoint,
ito pong si Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman, asahan na po natin na magiging mabilis ang proseso ng pagpapanagot dyan po sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control at pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon ituloy pa natin. Suhan ng mga opisyal na sangkot sa katiwalian. Hinahamon na agad ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang bagong ombudsman na gawing accessible agad sa publiko sa lalong madaling panahon ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Gayun din umpisahan na ang proseso ng paghahain ng criminal cases laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Si Congressman Paulo Duterte naman, sinabi na sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ang lahat ng tulong para mapagtakpan sila kahit pa daw nagdudulot na ito. Hindi, dapat nga ikaw ang inuuna eh. Congressman Paulo Duterte, dapat kayo po yung inuuna. Dapat iniimbestigahan na rin ng ombudsman yung 51 billion na hinahanap sa inyo ng mamamayang Pilipino kasi bakit binabaha pa rin ang Davao City? Diba tuwing magkakaroon ng matinding pag-ulan. So ngayon dapat po na maimbestigahan din yung 51 billion po ninyo at the same time kung mapapatunayan mga kababayan na talagang may kabulastugan na ginawa dun sa pera ay dapat makulong din mga kababayan. Anyway, tuloy natin. Ng panghahamak sa konstitusyon. Si Senator Amy Marcos, bago pa man i-anunsyo ang pagkakatalaga kay Remulla, naniniwala na itong siya talaga ang ilalagay ng administrasyon. Maaari anyang mayroong motibo sa likod nito at naniniwala siyang isa dito ay ang maipakulong si Vice President Sara Duterte na mayroong pending na kaso sa ombudsman. Oh, yan yung pinakamasarap mapakinggan. Ano yung sabi ni Senator Amy Marcos? Ang isa daw dito na motibo ay ang maipakulong. Etong si Sara Duterte na may pending daw po na kaso sa ombudsman. Magdilang anghel ka, Senator Amy Marcos, para hindi na pamarisan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, para sa akin, since iniimbestigahan na itong maanumalyang flood control, dapat lahat ng may mga kaso sa ombudsman, halukayin na at lahat pagbayarin na. Para nang sa ganun, makita naman ng taong bayan na kayang papanagutin yung mga yan at maramdaman naman ng taong bayan na talagang lumalapat sa mga politiko yung sinasabing hustisya. Ano pa yung sinasabing katarungan. So ngayon, eto para dun sa mga didisit dyan okay lang yan. Okay lang yan. Magsipag-iyakan kayo ngayon. Bukas makakalimutan nyo din, lalo na pag nakita ninyong nakulong halimbawa si Sara Duterte, pagkalipas lang naman ng isang linggo, mag-focus lang kayo sa trabaho nyo, makakalimutan nyo rin yun. Anyway, tuloy natin. So baka mapakulong si VP at saka kayo, talagang ma'am. pinagpipilitan. Yan, May utos siguro, may pakay. You still believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Okay, tanyo Ano sabi ni Senator Amy Marcos nung tinanong, sigurado kayo na maipakulong si BP? Sigurado daw. So ibig sabihin, asahan nyo na sa mga susunod na araw, linggo, buwan, baka magulat na lang tayong lahat na si Sara Duterte ay makukulong na pala. Kung hindi man siya ma-impeach, possible mga kababayan na baka makulong po siya. Lalo na at ang bagong ombudsman ay si Secretary Boying Remulla. Kasi hindi naman po ito i-appoint ni PBBM kung hindi po ito patas maghatol ng katarungan mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, since binalita na po sa national TV, itong pagkaka-appoint mga kababayan kay Secretary Boying Remulla, maliwanag din naman po na yan po ay lumabas dito po sa Presidential Communication Office or dito sa PCO, na kung saan mga kababayan ayon po sa kanila, ito yung source natin. Yan Presidential Communication Office mga kababayan. Ililipat lamang po natin dito. So sabi po dyan, ayan President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla as the new Ombudsman of the Republic of the Philippines following the completion of the term of Hon Samuel R. Martires in July. Kasi alam naman po natin, nung July 27, 28 something, nag-end na po yung term mga kababayan ni Samuel R. Martires. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin.
Si Sec. Remulla ay nagsilbi bilang ika-59 na kalihim ng hustisya mula noong Hunyo 2022. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinulong ng kagawaran ng hustisya ang malalaking reforma upang gawing moderno ang sistema ng hustisya. Mabawasan ang mga bilangguan, mapabilis ang mga paglutas ng kaso at palawakin ng akses sa mga serbisyong legal. Ang kanyang dekada ng paglilingkod bilang mambabatas, gobernador at abogado ay nagbigay sa kanya ng malawak na paggalang sa kanyang integridad at pangako sa serbisyong publiko. Sabi pa dito mga kababayan, ang administrasyon ay nananatiling matatag sa kanilang pangako na labanan ng katiwalian saan man ito umiiral. Bilang ombudsman, inaasahang itataguyod ni Remulla ang transparency, palakasin ang mga hakbang laban sa katiwalian at tiyakin na ang hustisya ay ibibigay ng patas at mahusay, walang mga saradong baka or wala daw mga saradong baka, walang mga exemption at walang mga dahilan. Ang mga pampublikong opisina ay isang pampublikong tiwala at ang mga nagtaksil dito ay mananagot. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Muling iginigiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang transparency, fairness at rule of law ay mananatiling gabay ng mga prinsipyo ng administrasyong ito sa paghahangad ng bagong Pilipinas na tunay na naglilingkod sa sambayanang Pilipino. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit mga kababayan pinili ni PBBM ito pong si Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. So ngayon, kung titingnan nyo din mga kababayan, kung merong natutuwa, syempre alam naman po natin yung mga kababayang Pilipino po natin ay tuwan-tuwa sa pagkaka-appoint mga kababayan ni Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. So ngayon, kung may natutuwa, meron ding naiinis. At sino yung mga naiinis mga kababayan? Sabi dito sa Abante, TNT, tunay na tabloidista, Jaime Marcos Rodante Marcoleta, ginisa ang nominasyon ni Boying Remulla sa ombudsman mga kababayan. So sa madalit salita, hinaharang po nila. Sinusubukan nilang harangin yung appointment mga kababayan o yung nominasyon ni Secretary Boying Remulla bilang ombudsman. So sabi po dito, kinwestiyon ni na Senator Jaime Marcos at Senator Dante Marcoleta ang nominasyon ni Department of Justice DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla para maging susunod na ombudsman. Humarap si Justice Jose Mendoza sa pagdinig ng Commission on Appointments o itong CA nitong Martes ng umaga, October 7. Ito ay kasunod ng pagkumpirma ng Supreme Court na ipinasa na ang shortlist para sa posisyon ng ombudsman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinuna naman ni Marcos at Marcoleta ang pagiging nominado ni Remulla at iginiit na may mga kaso pang isinampa noon laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ipinapaliwanag naman ni Mendoza na nakakuha si Remulla ng clearance mula sa Ombudsman matapos na ibasura ang mga naturang kaso. Dahilan kung bakit naging kwalipikado itong kandidato para po sa posisyon. Kasi kung matatandaan nyo, di ba sinampahan ang kaso ni Senator Jaime Marcos, ito pong si Secretary Boying Remulla dahil nga daw po doon sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte na pinalalabas po nila na labag daw po sa batas at kinidnap daw po itong si dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan nyo, kahit nga yung normal na mamamayang Pilipino, sinasabi nila na wala pong kidnapping na nangyari doon at wala pong mali sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, lalo na at meron po itong warrant of arrest na ipinadaan sa Interpol na galing sa International Criminal Court mga kababayan. At bilang may obligasyon ang Pilipinas na gampanan yung trabaho po natin, dumaan naman po yan sa tamang proseso yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte hanggang sa madala po ito sa International Criminal Court doon po sa The Hague, Netherlands. Ano po ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, ang isa pa, kaya sumablay yung kasong isinampa ni Senator Jaime Marcos laban po kay Secretary Boying Remulla kasi yung mga resibo, or yung mga ebidensya na ginamit po nila doon, galing din po sa hearing ni Senator Jaime Marcos. Kaya doon pa lang makikita nyo mga kababayan na sablay na po talaga. So sabi pa dito, samantala, kasama rin ni Remulla ang 6 pang pangalan sa shortlist
na sina former Commission on Audit Chairperson Michael Aguinaldo, Retired Court of Appeals, Associate Justice Stephen Cruz, SC Associate Justice Samuel Gerlan, Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, at Retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez at Sandigan Bayan Associate Justice Michael Frederick Munshi, mga kababayan. Musngi. Ayan, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, sinusubukan kasi nitong dalawa na maharang sana yung appointment, mga kababayan, or yung nominasyon ni Secretary Boying Remulla diyan po, mga kababayan, nung sila ay nasa Commission on Appointments. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, wala eh. Talagang pagka ibinigay ng Diyos kay Secretary Boying Remulla, wala po magagawa yung mga evil. Pero hindi ko naman sinasabi na sila po, mga kababayan, yung mga evil. Ang sa akin lang, kahit anong harang nila, kung para talaga po kay Secretary Boying Remulla, yung posisyon na yon, wala po sila magagawa. Kahit pa mag-iiyak sila diyan, kahit pa gamitin nila yung pagkasenador nila para harangin si Secretary Boying, wala po talaga silang magagawa, mga kababayan. Ano po? So ngayon, eto pa, yung isang video, mga kababayan, bago po i-announce ang pagkaka-appoint ni PBBM kay Secretary Boying bilang ombudsman, meron na pong bidyong ganito si Senator Amy Marcos na kung saan nag-react daw, mga kababayan, sa issue daw po ni Secretary Crispin Remulla sa ombudsman, mga kababayan. Eto, pakinggan po natin. Remulla. Oo, balita ko nga, yun ang linabas kahapon. Oo, nabigla lang kami kung bakit siya ganun. Oo. Nabigla, di ba, surprising pa ba yun, ma'am, o in-expect nyo na? Ang totoo, in-expect ko na kasi patungo na ron yung sobrang bilis na pag-dismiss ng kaso sa ombudsman, yung minute clearance ni Atty. Logan, yung din yung sudden inclusion ni Secretary Remulla, talagang binabaliktad na yung sarili ng mga patakaran, hindi na sinusunod yung batas, at talagang Alam mo, Senator Amy Marcos, magpresidente ka muna. Magpresidente ka muna bago mo questionin yung naging desisyon ng kapatid mo sa pagpili kay Secretary Boying Remulla. Maliwanag naman na kwalipikado etong si Secretary Boying Remulla sa kanyang posisyon sa pagiging ombudsman. Dahil alam naman po natin na nung secretary pa ng DOJ, ito pong si Secretary Boying, napakarami na po nang nagawa nito. Mamaya ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. wala nang rule of law dito sa ating bansa. Nakakalungkot po. Are you among... Na-obliga po ako na i-defer at hindi suportahan yung appointment ng bagong JBC member kahit kilala ko siya at alam ko na mahusay siyang huwes, talagang kinakailangan na alamin natin ang mga patakaran sa JBC. Kasi sila na ang nagpupwesto ng ating mga huwes. Nakakatakot kung hindi sila sumusunod sa sinasabi. Ay, ngayon kung matatandaan nyo, mga kababayan, kailan ba ako nag-post sa Facebook? Nung nakaraang araw. Nag-post tayo, mga kababayan, sa Facebook na binabati ko lang naman ang congratulations. Ito pong si Secretary Boying. Grabe yung mga shit, no? Fake news daw tayo. O ngayon, sino ang fake news? Sino kayo ng fake news? Ayan, no? Naging ombudsman si Secretary Boying. Diba sasabihin nila noong nakaraan, oy, fake news kang vlogger ka ni Bangag. O ngayon, sino ngayon ng fake news? Diba, kita nyo nung kapopost lamang po natin noong nakaraang araw na binabati natin ng congratulations dahil magiging bagong ombudsman si Secretary Boying. Ngayon, yung mga shit dyan na nagsasabing fake news, umiiyak kayo ngayon. Kasi, ang bagong ombudsman na natin ay walang iba kung hindi si Secretary Boying na po. Sabi ng mata. Ma'am, about Blue Ribbon lang, bumaba, nag-step down na si Senator Ping. Are you among those senators not happy with the direction the Blue Ribbon has been taking so far? Oo, kaya hindi na ako umattend kasi parang gusto nila hanggang kay Congressman Saldi ko lamang, samantalang napakaklaro nung sinabi ni Congressman ko. Hindi, umatin ka kasi, Senator Amy. Tama yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, kaya wala po kayong alam sa trabaho na nangyayari dyan sa Senado kasi hindi po kayo uma-attend ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. At ang isa pa, kayo po ay Senator
na iniluklok ng mamamayang Pilipino. So trabaho po, tungkulin po ninyo na dapat kayo ay nagtatrabaho. Sinabi ng ilang kontratista, sinabi ng Public Works, na silang lahat ay napag-utusan. Ang tanong, sino nag-utos? Bakit ayaw iakyat ang investigasyon? Kinakailangan alamin ang katotohanan, ang buong katotohanan, kung saan patungo ang ebidensya, dyan tayo susunod, hindi sa utos ng kanino man. You think better na bumaba na si Senator Ping and magpalit na lang ng chairman, ma'am, ng Blue Ribbon? Nasa pasya ng ating Senate President yun. Meron kayong nakikita kung sino yung dapat na pumalit na Blue Ribbon Chairman? Hindi ako nakikialam dyan, minority lang ako. Meron daw hugong na may kudeta ulit? Have you heard of that? May information po ba kayo about it? Lagi na lang. Lagi na lang, pero ngayon kasi, Alam nyo ba kung sino yung naglalakad ng kodita? Pag-usapan natin sa sunod na live. hindi namin maintindihan ang liwaliwanag na napakaraming kontraktor sa Congress, napag-utusan ng speaker nila. Bakit bigla ang direksyon laban na sa mga senador? Nakakapagtaka eh. Pero confirm na may naman po ng kudeta, hindi po ba kayo kasama sa mga nagbilang na meron pong kudeta? Ay, chismosa ako, nakikinig ako sa lahat. Dati na akong marites ng Senado. Nawala lang si Senator Bina. But you think better, ma'am, about sa Blue Ribbon, sorry, balik lang. You think better na nag-step down na lang si Senator Ping? Kasi nga may mga hindi raw happy. Hindi, yun ang kanyang desisyon, hindi ako. Wala naman akong sinasabi ba? May mga kalap ng pirma po ba ngayon para sa bagong SP? May ganun po bang nangyayari? Or ano po yung nakarating sa inyong information? So, Wala, balitaan ko lang si Senator Alan na binibida nilang susunod na SP gusto mag-resign. Nabalitaan lang daw ha. Pero di umano mga kababayan, kanina nung napasarap yung tulog ko, balita ko na nanghihikayat si Senator Amy Marcos nang pwedeng sumama mga kababayan dun sa kanilang minority. At ang balita ko parang tinanggihan po ata ni Senator JB Ejercito At saka po ang balita ko mga kababayan parang parang di umano tinanggihan din siya ni Senator Lito Lapid kaya hindi po nila nabuo yung majority na ginugusto nila. Kasi ayaw iwan ni Senator Lito Lapid si Senate President Tito Soto dahil malalim po yung pinagsamahan nila. Hindi, balita ko lang naman po yun, napanaginipan ko lang. Anyway, ituloy natin. Lahat Iba naman sinasabi nun. Pagkatapos si Senator Mix na sinasabi Galing- hindi lang galing kandidato. maghugas Wala naman. naman dito, nasa Yukon kung saan. Sino sila po? Kung yan yung mga haka-haka, hindi ko masyadong naintindihan. Is the minority pushing for Senator Alan to be the next Senate President po? Si Senator Alan nga, iba yung posisyon. Resignation ng lahat, that's not election. so as far as you are concerned, sa minority po, walang ganong gathering of signatures or support? Sa minority, maraming hindi natutuwa, sigurado ako doon, at maraming umaasa na magbago ang direksyon ng Senado. Itong bangayan, itong bardagulan, hindi talaga angkop sa Senador. Hindi matatapos yan, Senator Amy Marcos, kahit ikaw pa maging Senate President. Maniwala po kayo, Senadora. Hindi po matatapos ang bangayan sa Senado hanggat ipinapakita ninyo yung pagiging hindi partisan ninyo. Hanggat ipinapakita ninyo na pro Duterte kayo at hindi kayo pro mamamayang Pilipino. Hindi matatapos yung awayan dyan. Saka lang matatapos yung awayan kapag ka nakulong yung mga korap dyan at kapag ka kayo ay mas pinipili nyo ang mamamayan kaysa sa mga Duterte, saka lang matatapos yung bangayan dyan. Tulad ko, gusto ko lang magtrabaho. Titignan ninyo, yung sa 4 na committee report, sa 4 na bill na pumasa dyan sa Senado, sa plenaryo, na umabot sa Senado, 3 sa 4 na yan ay akin. Kasi ang gusto ko talaga, sa kalagitnaan ng kaguluhan ng ating bansa, tuloy-tuloy ang trabaho dahil talagang napakarami ng problema natin kung bakit tayo nauwi sa pagtuturo, pagsisisi, pagbibintang. Maraming hindi natutuwa sa minority, sa leadership, sa current leadership po, ma'am. Sabi niyo po. Well, wala naman tinutukoy na personal. Sa Friday, ma'am, pwedeng mangyari po. May Kasi hindi pwede namin bang mangyari? maintindihan kung saan lang gagaling itong direksyon na to. Utos ba? Kusa ba? Talagang parang linilin lang naman ang taong bayan. Mas matalino ang Pilipino kesa dyan. Hindi magpapauto. Ma'am, may session Okay. sa Friday. Eto na lang, para maliwanag mga kababayan. Kung kayo ba ay tatanungin, kung kayo ba ay tatanungin mga kababayan, dapat bang magbitiw na sa pwesto bilang senator etong si Senator Amy Marcos? Eto, comment kayo ng oo mga kababayan kung dapat siyang magbitiw na bilang senator. Comment kayo ng hindi dapat o kung ayaw ninyo magbitaw siya. Eto, tanong ko lang naman para makita naman ni Senator Amy Marcos kung ano po yung
gustong mangyari ng taong bayan. Ganito na lang pala, comment kayo ng yes kung gusto ninyo magbitiw na sa pwesto si Senator Amy Marcos. Comment naman kayo ng no kung ayaw ninyo siyang magbitiw. No. Ayan na, para makita ni Senator Amy Marcos naman kung ano yung pulso ng mamamayang Pilipino, kasi mahirap naman pong sasabihin natin na hindi natutuwa ang taong bayan doon sa ginagawa ng iba ninyong mga senator na gumagawa ng tama. Maliwanag naman ang sinasabi ng mamamayang Pilipino na kayong mga sumusuporta at nagtatanggol sa mga Duterte, dapat kayo ang mawala dyan sa Senado. Dapat kayo ay mag-resign na para nang sa ganon, mapalitan kayo ng mga bagong gusto maging senator na may malasakit sa taong bayan. Diba, alam nyo, ang gagaling ninyo magsalita pero kung tutusin, kayo po talaga yung ayaw ng taong bayan dyan. Friday, may possible bang coup na mangyari? Palitan ng May leadership. session ko talaga sa Friday. Meron. Pati So session, far- hindi ko na maintindihan kasi ang sabi, hindi naman daw magro-roll call. Basta mag-a-adjourn. Hindi ko alam. But on the part of minority, ma'am, just to clarify, walang usapan ng pagpapalit ng liderato. Walang pagpaplano. Parati naman pinag-uusapan niya ng topic ng lahat ng minority. Ma'am, ano tingin niyo doon sa call for election? Hindi ko pa nakakausap si Senator Alan, pero O ayan, maliwanag mga kababayan ha, hindi natutuwa si Senator Amy Marcos sa pagkaka-appoint mga kababayan kay Secretary Boying bilang ombudsman. Ngayon, bakit nga ba? Eto ulit mga kababayan ha, sa palagay ninyo, bakit nga ba napili ni PBBM ito pong si Secretary Boying Remulla bilang ombudsman? Ito po kasi yung isang nakikita nating dahilan. Ito po ay ikinikredit natin sa latest news. Sabi po kasi dito mga kababayan, ito siguro yung mga pinagbatayan kaya naging qualified. Ito pong si Secretary Boying bilang bagong ombudsman. So sabi po dito mga kababayan, kalihim ng katarungan, Crispin Remulla, kampyon ng reforma at pananagutan. Sabi dito, ayan, sa patuloy na pagtataguyod ng hustisya at mabuting pamamahala, pinatunayan ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang kanyang walang kinikilingang paninindigan laban sa katiwalian at kawalang pananagutan sa gitna ng mga sensitibong kaso tulad ng pagbabalik ni Representative Arnie Tebes, paglabas muli sa publiko ni Apollo Kibuloy at pagpapalabas ng sabpina kay Atong Ang, malinaw ang mensahe ng kalihim. Walang sino man ang dapat ilagay sa taas ng batas. O sa madalit salita, no one is above the law. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, kung titingnan nyo sa panahon po ni Secretary Boying Remulla nangyari yan, na kung saan, di ba, nakulong etong si Kibulok, nakulong si Arnie Tebes, napabalik ng Pilipinas, galing ng Timor-Leste. Etong mga hinihinalang ulo ng Pogo, yang sina Alice Guo, napagkukulong yan mga yan mga kababayan, at yan po ay sa pamumuno ni Secretary Boying Remulla bilang Secretary ng Department of ng DOJ, Department of Justice mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, bitiranong tagapaglingkod ng bayan. Ito daw, sa kanyang malawak na karanasan sa parehong lehislatibo at ehekutibong sangay ng pamahalaan, tanga ni Secretary Remulla ang holistic sa pananaw sa pamamahala. Ito ang nagbibigay lalim sa kanyang mga hakbang upang labanan ng katiwalian at ipatupad ang makabuluhang reforma sa sistemang pangkatarungan ng bansa. Sabi pa dito, matibay na kwalifikasyon at integridad. So eto siguro yung pinagbatayan ni Presidente mga kababayan kung bakit si Secretary Boying Remulla ang napili po niya mga kababayan na bagong ombudsman. So sabi dito, eto daw, kinilala ng Judicial and Bar Council or etong JBC ang husay at integridad ni Secretary Remulla sa pamamagitan ng kanyang vetting at rekomendasyon para sa posisyon, isang patunay ng kanyang moral fitness, profesionalismo at kakayahang mamuno, reformang nakaugat sa serbisyong publiko. Ito daw mga kababayan. Yan sa ilalim ng kanyang pamumuno, naisakatuparan ang mga sumusunod na inisyatiba. Pagpapalakas sa institusyon sa pamamagitan ng Circular Number 027, pinalawak ang kapangyarihan ng DOJ sa National Prosecution Service habang hinihikayat ang mga piskal na patuloy na magpakahusay sa kanilang propesyon.
reforma sa bilangguan. Nakikipagdialogo si Remulla sa mga eksperto upang repasuhin ang operasyon ng Bureau of Correction. Isinusulong ang mga discongestion sa mga kulungan at ang mga plano para sa isang supermax facility, mga kababayan. Sa panahon din po niya nangyari yan. Kung matatandaan nyo, mga kababayan, di ba parang ang balita ko nagpapagawa ata ng napakaraming bilangguan dahil alam naman po natin na yung mga bilangguan po natin talagang sobrang sikip na at nagsisiksikan yung ibang mga PDL. So sabi pa dito, kahusayan at inobasyon, mas pinabilis ang pagresolba ng mga kaso gamit ang digital case management system, kasabay nito ang pagtaas ng convention rate, paglawak ng libreng legal aid at mas pinaigting na kampanya laban sa human trafficking. Paglaban sa katiwalian noong 2025, pinangunahan ng DOJ ang investigasyon sa mga multibilyong pisong anomalya sa mga proyektong may kaugnayan sa flood control. Agad na isinusulong ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tiwaling kontratista at ihinyero. So ngayon, kung titingnan ninyo, mga kababayan, totoo nga naman. Dahil alam naman po natin na DOJ po talaga ang isa sa nanguna ng pagsasampa ng kaso laban po dito sa mga kontraktor, mga kababayan, especially doon po sa mga taga-DPWH na sangkot po sa pangungurap ng pera ng mamamayang Pilipino dahil po sa mga substandard at ghost project na mga flood control. So ngayon, kung titingnan nyo, sabi pa rin dito, mga kababayan, karapatang pantao at kooperasyon sa ICC. Sa mas bukas na posisyon, ipinahayag ni Remulla ang kahandaan ng pamahalaan na makipag-ugnayan sa International Criminal Court ICC sa ilalim ng malinaw na mga kondisyon. Kinikilala rin niya ang mga pagkukulang ng sistemang pangkatarungan sa mga kaso ng extrajudicial killings or yung AJK. Alternatibong hustisya, pinalakas ang Office for the Alternative Dispute Resolution or etong OADR upang itaguyod ang mediation at arbitration kasama na ang pagpapalawak ng libreng serbisyong legal para po sa mamamayan. So ngayon, bilang pagkilala at tiwala ng publiko, eto na ngayon, mga kababayan, yung naging resulta. Noong 2024, ginawaran si Secretary Remulla ng parangal bilang Asia's Outstanding Leader in Public Service. Bukod dito, siya ay patuloy na kabilang sa pinakamataas ang marka sa performance evaluation ng cabinet, kung saan nagtala ang DOJ ng 87.3 public satisfaction rating batay sa mga ulat ng taong 2024. Mga kababayan, so ngayon kung titingnan nyo, yan po siguro yung pinagbasihan ni Presidente kung bakit po mas qualified ito pong si Secretary Boying Remulla sa posisyon po bilang ombudsman. Dahil nga ngayon, kung titingnan nyo, nung siya pa ay sekretary ng DOJ, diba siya na nga yung isa sa nanguna para sampahan ng kaso, ito pong mga kontraktor at yung mga taga-gobyerno, taga-DPWH, na sangkot po sa maanumalyang flood control. So ngayon, umaasa ang taong bayan, magaling nung napapakinggan ni Secretary Boying Remulla, umaasa po sa inyo ang taong bayan na may makukulong po. Na may makukulong po, lalo na at kayo po yung bagong ombudsman na itinalaga ng presidente at pinagkatiwalaan ng taong bayan.